was that? What the hell was that? Something's getting eaten. By what? Everything gets eaten out here. It's the jungle. Ayan, mga mamshi, ang nilabahan ni Prinsipe Palito. Meron pa nga dun mga puti sa labas. Magtutupi muna tayo. Magtutupi muna tayo, mga mamsh. At wala sila. Nakachubebang lang ang lola nyo. Pak. Sobrang init kasi. Grabe, hagard na kami, mga mamshi. Dali ko siya nandun pa, oh. Ano pa siya? Sinatapos niya yung pag-layout ng mga tubo sa CR. Nasa tubo na kami. Happy ako. Kahit gumastos na naman ng lola nyo. Happy ako. Alam nyo yung pinapagawa namin ng bahay mo, momshi. Pag meron ako, diba, nakabuo ako ng 1,000. Order kami. Mga 30 pesos na lang. Na 3 pirasong bakal. Yung mga ganun-ganun na to. As in, moms, pautay-utay lang talaga. Kasi, syempre, wala tayong budget. Pero, ang goal ko kasi, mga mamshi, halimbawa, monthly, meron akong ma-achieve. Katulad nung nakaraan, October, na-achieve namin na itapos yung itapos yung hagdan. Tapos, November, ayan, basta pautay-utay. December, ganyan. Tapos, ang goal ko kasi next year, meron kasi akong mga nahiram na kaperahan. So, kailangan maano ko na yun. Dito ka nga, Day. Umpo ka dyan. Kailangan, may balik ko na yun, mga mamshi. Kasi nakakaya naman. Kay Mamshi Betchay. Hey, Mamshi Betchay. Tsaka kay Mamsh Annabelle. Hello, Mamsh. Pasensya na kayo, mga mamshi. Ay! No! Kasi, ayan. Pero, sisikapin ko talaga na next year is maibalik na siya sa mga hiniram ko. Thank you so much. Kasi that time talagang sobrang gipit na gipit ako. Ay! Carmel! Talagang grabe, hindi sila nagdalawang isip na pahiramin ako. So, kailangan ko nang ibalik. Yun. And, ngayon, sa vlog natin na ngayon, ang dami kong vlog, pero hindi ko pa rin talaga siya na-i-edit, mga mamshi. Hindi ko pa siya na-i-edit talaga. Sana, ma-edit ko na. Siguro mga by Monday, kasi Monday is ako lang mag-isa dito. Papasok na naman sila. Kaya makakapag-edit ang lola nyo. Tapos, yun. Edit ko na lahat. Upload ko ng lahat. Para i-schedule ko na lang. Para wala akong mga malileft na gawain. Alam nyo naman, kahit mag-isa lang ako dito. Minsan kasi, mga mamshi, sa totoo lang, gusto ko rin namang mag-edit. Kaya lang, madalas, ayun, mayroon akong, kailangan gawin. Tapos, kinakain na ng time ko, yung pag-i-edit ko, yung nag-work ako, yung naghahanap ako ng, ayun, yung mga pagkakakitaan, extra income, ganyan. Kailangan kasi alam nyo, hindi, sa YouTube kasi, hindi na masyadong kumikita talaga, as in, konti na lang yung kita talaga. Tapos, hindi na siya ganun kalakas, ganyan. Kaya, talagang bumabawi ako sa totoong buhay. Yung, na back to reality na selling, ganyan. Kasi naman sa wala, diba? Kumbaga, naiipon na lang yung naiipon yung sahod ko sa YouTube kasi minsan hindi na ako nakakabuo ng $100 sa isang buwan. So talagang malaking malaking impact din na lahat na nag-YouTube, lahat na nag-YouTube, even mga artista, mga politiko, mga celebrity, lahat halos doktor. Kasi dati, 'di ba? Mga ordinaryong tao lang talaga yung mga nag-YouTube. Kasi kalakasan pa talaga din ng mga ito nag-pandemic, parang sa YouTube bumagsak lahat. Tapos syempre, artista yan sikat yan. So,
yung mga gustong mapanood ng mga tao sa kanila, pinapanood. Sila yung nagbubuno. Hoy! Carmel, no! Carmel! Sila yung nagbubuno. Mga travels, makaka-travel ba naman yung mga ordinaryong tao lang? Pambili nga lang ng bigas, di ba? Tapos yung mga masasarap na pagkain na magagandang lugar. So, syempre, doon nila nakikita. So doon sila manonood, di ba? Hindi katulad dati. Ordinary yung tips tayo. Okay na. Dati talaga, grabe yung kutaan sa YouTube. Talagang kahit pa paano, sasabihin mo na, sa isang sahuran mo, talagang makakain kayo sa labas, makakapag-book kayo ng simpleng hotel. Ngayon, hindi na guys. Hindi na talaga siya. Tsaka ngayon, feeling ko kung halimbawa nagiging practical na talaga yung mga katulad ko. Halimbawa ako, kasi nung last na sahod ko, nasa 5,500 lang, 5,700 something. Ganyan. Take note, 2 buwan yun, ma'ams. Oo. 2 buwan yun. So, hindi na ganun. Pero bumabawi naman sa mga sponsor. Yan. Sponsor video, posting, ganyan. Bumabawi naman. So, kumikita through ganun. Kaya lang, sa YouTube itself, hindi na masyado. So, yun, mga mamsi. Kaya, ang lola nyo is raketera. Talagang rumarakit ako ng bonggang-bongga. Nagtitinda ako ng bonggang-bongga. Nag-aanap ako ng talagang source of income ko. Na hindi kasi pwedeng iisa lang yung source of income mo. Kailangan madami. Hindi katulad dapat na halimbawa, si Daddy Christian nyo lang yung nagtatrabaho. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Na siya lang yung kikita. Kasi dapat madami kayo. Madaming, hey, Carmel, huwag mo sirain yan! Kailangan, meron siya, meron ako. Tapos, mas maganda kung multi kaming dalawa. Yung, meron pa siyang sideline, meron din akong sideline, ganun. Kasi, natutunan ko, mga mamshir ko, katulad niya, sinasabi ko sa kanya palagi na, mas maganda kung may trabaho siya, may sideline din siya, kay Daddy Christian. Kasi, sabi ko sa kanya, na, kung sa sweldo niya lang siya aasa, for example, sa sweldo niya lang siya aasa, halimbawa, may mga loans ka, ganyan, loan, meron pang mga tax, diba? Kapag naubos na yung sahod mo, mga moms, ubos na. Wala ka nang aasahang iba. Unlike na may sahod ka, tapos meron kang side hustle. Meron kang mga ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko sa kanya, lagi ko sinasabi sa kanya, kasi pag naubos yung sahod niya, o nabaw, naubos na yung sahod niya, o paano na? Kasi magbabayad ka ng loan, magbabayad ka ng tax, gastos sa bahay, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, pag may mga opportunity, i-grab niya. Halimbawa, may opportunity na makapag-sideline siya pag wala siyang pasok. Paggawa ng ganito, paggawa ng ganyan, mga ganun ba? Yung mga related sa alam niya. Ganun. Diba? Ako kasi, ganun talaga ako. Ganun talaga ako. Pag meron talagang opportunity, akong nakita na pwede akong kumita ng pera, kahit maliit, kahit sabi mo 200 lang yan, ginagrab ko talaga, mash. Kasi sa 200 na yan, makakabili ka na ng ulam. Makakabili ka na ng bigas. Diba? Save na yung araw nyo. Save na yung araw nyo ng sa pagkain. Diba? So, ayun. Ganun ang aking motto sa buhay. Diba? So, mga moms, ano pang masasabi? Wala na akong masasabi. So, ako ay nandito sa taas at nagtutupi-tupi ng kanilang mga pinaggamitan. Alam nyo ba, nung nakaraan, field trip ni Kuya Lay, diba? Libre lang siya. Sagot ng school. Kasi nag-number 1 siya. Ay, mataas yung grade niya. Tsaka, sabi ni teacher, gift na daw nila yun kay Christian dahil, kay Lay, kasi good example na student. Parang ganon. At sinabi rin sa kanya na parang sagot na nga ng school. Natuwa naman ako, pero pinabaunan ko pa rin siya ng pera. Tapos, bigyan siya ni Tita Chenya ng 200
And ako naman, binigyan ko siya ng 200. Naka-budget talaga. Dapat bibigyan ko siya ng 500. Kaya lang, sabi ko, since binigyan siya ni Tita Chenya, ang binigay ko na lang sa kanya, 200. Tapos yung 300, ilagay niya na lang dun sa co-op niya. Para may hulog siya ngayong December. Kasi ganun yung inaano ko sa kanila mga ma'am. Tinuturo ko sa kanila eh. Pag may pera sila, nag-iipon sila ng pera, yung baon nila. Tapos, kapag may sobra, every month, halimbawa, naka 500 sila na ipon. Kasi minsan, binibigyan sila ni Tita Chenya, pag inuutusan sila, ganyan. Tapos, hindi sila madalas gumastos ng pera, ganyan. Tapos, minsan, meron akong client na kilala sila. Pagka, sobra yung sukli, sobra ng 200, sinasabi sa akin na ibigay ko na lang kinalay at saka kay pang merienda, ganyan. So, ayun, yung ginagawa ko, sinasabi ko sa kanila, basta laging maghuhulog sa co-op nila ng 250 pesos. Yung 50 pesos para sa share capital nila, tapos yung 200 pesos, ayun yung sa savings nila. So, tuwing katapusan yan, ganyan. Tinuturuan ko na sila na kung paano mag-save ng pera para rin sila, may iwas sila sa sa gastos ng gastos, may iwas sila. Tapos may iwas din sila sa mga yung laging walang pera. Ayoko masanay sila na lagi silang walang pera ng bata pa. Gusto ko yung save sila, tapos may natitirang pera sa wallet nila. Lagi ko sinasabi na huwag silang magpapabokya sa wallet nila kahit 20 pesos lang or barya-barya lang yan. Laging merong laman. At sa way na rin kasi na yon mga moms is natitrain sila para magtipid, para kung saan yung nagagamit nila yung pera nila ng tama, kung saan nila dapat gastusin at kung saan nila dapat hindi gastusin. Kapag nakaipon sila ng pera, minsan nakakag-aaya yung mga friends nila, ganyan. Siyempre, kumbaga, kung may pera sila, nagbabudget lang din sila. Sasama sila, pero ang limit lang ng pwede nilang dalhin is 200 pesos lang. Kasi pangkain lang, tas konting pang games. Malapit lang naman kasi dito yung mall. Yun yung lagi ko sinasabi. Kaya hindi na sila humihingi sa akin ng mamshi. Alam mo, magpapapanin sila, ganyan. Hindi na sila humihingi sa akin. Sarili na nilang pera yung ginagastos nila. So, ayun lang mga mamshi ang ating kwentuhan for today's video. Thank you so much for watching and see you sa aming next one. Maglilipit muna ako dito.